Ang kwento ay nagsisimula sa isang 30 taong gulang na empleyado na nakaupo sa kanyang mesa upang maglaro ng bagong VR game. Inaasar niya ang sarili bilang matandang lalaki subalit binabanggit niya na kapag siya ay nasa laro, maaari siyang maging bata muli at magawa ang mga bagay na hindi niya magagawa sa totoong buhay. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng pagpapangalan sa kanyang karakter bilang si Earth at lumikha ng pinakamahinang karakter at alam niya na hindi ito sisikat, pero sinasabi niya na hindi siya yung tipong gamer na gustong maging pangunahing karakter. Hindi siya ganap na tamad dahil nagtatrabaho siya kaya makakalaro lang siya ng 2 o 3 oras sa isang araw. Natatakot siya na baka makagulo siya sa ibang manlalaro kaya naisip niyang maging solo player sa buong oras. Sa pagpili ng kanyang mga kakayahan, pinili niya ang mga mahina o walang silbi na mga skill nung beta test, para iiwasan siya ng mga seryosong manlalaro at makapaglaro siya sa kanyang sariling diskarte. Ang kakayahang gumamit ng gamot ay medyo walang silbi dahil may murang pampagaling na mabibili sa mga NPC, ang skill na sipa ay walang espesyal na kakayahan kaya hindi mo matatalo ang kalaban sa isang atake lamang. Ang mga pag-target niya sa pana ay hindi accurate, ang invisibility ay may mataas na gastos sa mana at madaling matukoy kung gagalaw ka, kaya hindi ito magandang gamitin para takasan ang mga halimaw. Ang kakayahan ng improved physical skill ay nagbibigay ng bonus sa pamamagitan ng pagtakbo at paggamit ng sandata o sa paggawa ng gamit, subalit maliit lang ang bonus kaya kung gusto mong maging malakas, mas mainam na pumili ng ibang espesyal na kakayahan. Sa pagpili niya ng ganitong mga kakayahan, maaaring nagawa niya ang pinakamahinang karakter sa kasaysayan ng anumang laro, ngunit mas gusto niyang ganito at dahil sa kanyang mga napiling mahihinang kakayahan, iniwasan siya ng ibang tao kaya nakaka-relax siya at makapaglaro ng ayon sa kanyang gusto. Sa wakas, pumasok siya sa laro na tinatawag na One More Free Life Online, at ito ang nagiging pangalan ng larong ito dahil maaari ang mga manlalaro na maranasan ang isa pang buhay doon. Walang pangunahing misyon na talunin ang pinakamalakas na kalaban kaya malaya ang mga manlalaro na labanan ang mga halimaw, maging isang player ka man na magaling gumawa ng gamit, o simpleng makipag-usap sa ibang manlalaro. Sa madaling salita, ito ay laro para sa mga taong hindi masaya sa kanilang totoong buhay at mas gusto nilang mabuhay sa tinatawag na metaverse. Ang lugar ay puno dahil unang araw ng paglabas nito. Bigla ang tinawag ng isang di kilalang babae si Earth upang magbenta sa kanya ng kagamitan, bago pa man siya makalapit ay namangha ang lahat sa pagdating ng ilang kilalang bayani at napansin ni Earth na wala ni isa sa mga players sa larong iyon ang pumili bilang isang archer. Biglang may lalaking dumating na may suot na armor na kulay ginto ang nagumpisang asarin si Earth, napaisip na lamang si Earth na malamang ito ang magiging masamang simula sa kanyang unang araw, at si Sir Glimmer ay nagbanggit na walang silbi ang mga pana at tinawag si Earth na kakaiba. Tinukso siya bilang nerd at loser at sinipa siya at napunta ang kanyang mukha sa lapag. Pakiramdam ni Earth ay nakakahiya ang nangyari sa kanya at nagdesisyon na lang umalis ang lalaki na parang trophy. Halata na hindi gusto ng mga tao ang mga archer subalit ayos lang iyon kay Earth, at sa lugar ng pagsasanay ay na-excite si Earth nang makita ang ibang nagsasanay at nagdesisyon rin siya na subukan ang kanyang kakayahan. Kaso lang ang tanging target na kanyang natatamaan ay ang sahig. Agad niyang napansin na nahihirapan siyang mag-control ng arrow pero determinado siya na mag-improve sa pamamagitan ng pagsasanay. Patuloy siyang nagkakamali sa pagtama sa target at napagtanto niya na mas mahirap ito kaysa sa kanyang inaasahan at pagkatapos ng 100 na pag-attempt, ipinagdiwang ni Earth ang pag-abot sa level 5 at sinubukan ang kanyang mga sipa. Malakas na ang sipa niya at sinubukan niya ang kanyang hangin na spell at napagtanto niya na mas tumpak ito kaysa sa kanyang mga arrow. Sa lahat ng mga basic na kakayahan na kanyang nakamit ay handa na siya sa kanyang misyon. Nagdesisyon si Earth na magsimula na sa misyon pero napagtanto niyang ito ay magulo dahil sa maraming bagong manlalaro. Nagdesisyon siyang mag-focus sa pagkuha ng mga halaman kaso napansin niya na hindi alam ng mga manlalaro kung ano ang kanilang nakolekta hanggat hindi ito nasusuri. Sinubukan niyang suriin ang mga ito at maraming beses siyang nabigo, ngunit sa huli ay nagtagumpay siya at nag-level up ang kanyang kakayahan sa medisina. Napansin niya na isa sa mga halamang kinuha niya ay mas nakakalason kaysa sa Death Note na may walang katapusang pahina dahil agad itong pinapatigil ang paghinga ng kumain nito at pinapatay sila. Galit si Earth sa mga developer ng laro dahil nilagay ito sa simula ng laro at masaya siyang natutunan niyang suriin ito. Pagkatapos bumili ng beginner set para sa paggawa ng gamot, sinubukan ni Earth gumawa ng potion para magpagaling.
Pinakitaan ni Earth ng kanyang galing sa paggawa at sa hindi inaasahang paraan, nakagawa siya ng karaniwang healing potion at sinundan niya ito ng antidote at napagtanto niyang kapag nakagawa na siya ng isa, pinapayagan siya ng laro na gumawa ng mas marami. Naalala ni Earth na ang mga tao ay nakakabili ng murang potions mula sa mga NPC store, kaya malamang wala nang magkaka-interes sa kanyang gawa at doon ay umabot sa level 7 ang kanyang kakayahan sa medisina at nagdesisyon si Earth na maghanap ng pagkain. Buti na lang at kakaunti na lang ang mga manlalaro kaya si Earth ang unang nakahuli ng isang mabangis na hayop. Nag-iisip si Earth kung paano ang mga pana ay hindi agad-agad nabibitawan kaya mahalaga ang unang target, at syempre palpak ang kanyang unang pagpana at agad na umatake ang kuneho, pero agad na nagtagumpay si Earth na tamaan ito sa maliit nitong paa gamit ang isang arrow at sinipa ito sa tiyan. Parang naglalaro lang si Earth ng football at ibinalibag niya ang kuneho sa ere. Napagtanto ni Earth na mas magaling siya sa pagsipa kaysa sa pagiging archer at doon ay may dalawang tao na lumapit kay Earth upang batiin siya. Ang isa ay nagngangalang si Away, ay nahihirapan na pigilan ang tawa dahil narinig niya ang kakaibang tunog mula sa kuneho. Sinabi niya na ang pagtawa ay isang hustisya at ikinagulat ito ni Earth kung komedyante ba ito. Ang pangalan ng babae ay Millie at tinanong si Earth kung pwede silang magpadala ng friend request. Natuwa si Away nang pumayag si Earth at sinabi niyang pwede silang maging magka-partner at maging komedyante. Umalis sila at sinubukan ni Earth na mag-gain ng mas marami pang XP. Napagtanto niya na ang mga kuneho ay matalino at napapansin siya kahit subukan niyang umatake nito mula sa kanilang mga blind spot. Nagtagumpay ang kanyang wind spell na talunin ang isang kuneho subalit gusto niya na subukan ang kanyang snake spell upang lumapit sa isa. Gumana ito kaya sinabi niya na kahit hindi masyadong accurate ang kanyang pana at kahit hindi niya gagamitin ang snake spell para tumakas, ang pagsasama-sama ng dalawang kakayahang ito ay gumagawa sa kanya na maging malakas. Nag-logout si Earth dahil alam niyang ang mga hardcore na manlalaro ay naglalaro sa buong gabi at kailangan din niya na magtrabaho kinabukasan. Kinabukasan, kumain si Earth ng masamang lasang tinapay at nagdesisyon na gumawa ng kanyang sariling pagkain. Ginaya niya si Gordon Ramsay sa pagseason ng steak at pinirpekto ito. Ngunit napagtanto ni Earth na wala siyang kaalam-alam sa kung ano ang kanyang ginagawa at nagkaroon ng masamang lasa ang kanyang niluto. Ang putaheng iyon ay nagkaroon lamang ng score na 2 kaya ginawa ni Earth ang ilang mga pag-aayos. Masarap ito sa pangalawang beses kaso nais pa niyang itaas ang score nito, habang ginaya niya ang kanyang paboritong chef, naging curious ang lahat sa paligid matapos malanghap ang masarap na amoy. Natapos ni Earth ang kanyang putaheng may score na 7 kaso dumating ang lahat ng tao sa bayan upang bumili ng ilan, ayaw niyang magbenta kaya't naglagay siya ng sobrang taas na presyo at na-shock siya na handa silang magbayad. Ginugol niya ang buong gabi sa pagluluto, ito ay nagtaas ng kanyang antas sa pagluluto hanggang 20 at natutunan niya ang isang kakayahan na nagpapabilis sa kanyang pagluluto. Maya-maya ay nagdesisyon si Earth na gumawa ng isang pana at dahil sa walang nagbebenta ng mga pana, kaya kinakailangan gumawa ang mga archer ng kanilang sariling mga pana at ang unang pana na ginawa niya ay simpleng-simple, kaya may score itong 3 at may attack points na 4. Gayunpaman, ang kanyang sumunod na pana ay may mga pag-upgrade at gumamit siya ng 3 piraso ng kahoy at ginawa itong mas palido, upang magkasya ng mas maayos at ito ay may malaking pagbabago at may attack points itong 12. Sa wakas, binago ni Earth ang kanyang simpleng itsura gamit ang armor at chinek ang kanyang stats, at nagulat sa lahat ng kanyang progress at si Earth ay naubusan na ng pera kaya inilagay niya ang ilang pagkain sa vending machine kasama ang grape flavor healing potion na nais niyang subukan. Pagkatapos ay makikita natin na malaki na ang pinagbago ni Earth habang tinalo niya ang ilang malalakas na hayop, mas madali na ang paglaban gamit ang kanyang sariling gawang pana at mga kakayahang nag-level up. Bumalik siya sa vending machine at nakakita ng ilang sulat na nagpapuri sa kanyang mga niluto, mas maganda ang takbo ng lahat kaysa sa inaasahan niya, ngunit hindi ito nagtagal dahil bigla silang inatake ng bagong sistema. Bumalik siya sa bayan at nakita niya ang lahat na nagkakagulo at naghahanap ang lahat ng mga player na may kakayahan sa medisina at desperado na humihingi ng potion. Naguluhan si Earth dahil akala niya ay maaaring bumili ng potions mula sa mga NPC store. Ipinaliwanag ni Away na ang mga NPC ay nagsasabi na wala silang stock at ito ay masama para kay Earth dahil hihingiin ng lahat sa kanya ang mga potion na iniwan niya sa vending machine. Nangyari ito agad-agad kaya sinabi ni Earth sa lahat na maglalagay siya ng limitasyon sa bilang ng maaaring bilhin.
Itinaas niya rin ng sobra ang presyo nito, ngunit pumayag pa rin ang lahat sa presyo na binigay niya at ang mga papuri na sulat sa vending machine ay naging mga hinaing at sinasabi na dapat niya na madaliin ang paggawa. Dumating ang kanyang mga kaibigan upang tumulong at si Away naman ay namamahala sa kontrol ng tao habang si Millie ay nag-alok na asikasuhin ang pera. Naubusan si Earth ng potions sa araw na iyon kaya't nagsabi si Harry Potter at ang kanyang grupo na babalik sila kinabukasan. Ang lalaking parang trophy ay lumitaw muli at hiningi kay Earth ang lahat ng potions na hawak niya. Tumanggi si Earth kaya nagbanta ang lalaki at pinagtanggol ni Earth ang sarili at ipinakita sa bully na desperado ang mga tao sa bayan at siya na bully ay nasa panganib. Pinagsabihan niya itong maghintay katulad ng iba subalit sinubukan ng bully na bayaran si Earth. Pinaalalahanan siya ni Earth na kung tumigil din ang mga NPC sa pagbebenta ng sandata at armor, kailangan nilang umasa sa mga tao na gumagawa ng gamit at kailangan matutong makisama ang bully sa ibang manlalaro. Kaso ayaw makinig ng bully at hinamon si Earth sa 1 versus 1 at pinaalalahanan siya ni Away na huwag tumanggap pero hindi papayag si Earth na may magtapang-tapangan doon. Tinanggap niya ang hamon at nagdesisyon na bigyan ng leksyon ang kay-abangan ng bully upang hanapin ang pagkakataon na tamaan ang kanyang kahinaan. Si Trophy ay nagsimula sa isang malakas na atake kaso madali itong iniwasan ni Earth. Agad niyang natukoy ang kahinaan ng kalaban at itinama ang isang arrow diretso sa leeg nito at syempre, nagulat ang bully at si Earth ang idineklarang panalo. Napaka-humble ni Earth tungkol sa kanyang tagumpay at sinabi sa lahat na magkakaroon siya ng mas maraming potions at nag-log out si Earth na masaya, iniisip kung paano naging matagumpay ang kanyang araw at inaakala na malamang ay aalis na sa laro ang mga bully. Ilang araw ang lumipas, matapos ang insidente kung saan naubos ang mga health potion at si Earth ay naging pinakamahalagang tao sa paligid, natuklasan natin na ang mundo ng laro ay nagbago ng kaunti. Hindi na itinuturing na walang silbi ang kaalaman sa medisina, natuklasan ng mga manlalaro na nung maubos ang mga potion na paninda ng mga NPC store, kaya doon binago na nila ang pagtingin sa kakayahan sa medisina at bumalik na si Earth sa laro, pinasalamatan niya si Away sa pag-invite sa kanya sa guild. Siya ang naging leader ng guild at si Away na may sobrang daming pula sa katawan ay ipinakilala ang iba pang miyembro ng kanilang koponan at ang una, ipinakilala niya ang isang malaking tao na may pangalang Rage. Siya ay isang tanker at gumagamit ng espada at shield, medyo masayahin para sa isang taong may pangalang Rage at ipinaliwanag niya na siya ang magiging frontliner para sa mga kalaban. Ang sunod na miyembro ay si Nora. Ipinakilala niya ang sarili at sinabing karaniwan siyang gumagamit ng maikling espada para sa laban. Ang huling miyembro ay si Cosmin at siya ay isang magaling na mandirigma na gumagamit ng isang mahabang espada. Nagsimula si Earth na magpakilala, ngunit pinahinto siya nila dahil sa hindi na ito kinakailangan at ipinapaliwanag ni Away, na nakilala na nila si Earth sa kanyang galing matapos niya harapin ang isang bully gamit ang kanyang pana. Lahat ay nagsasalita kung gaano siya kalakas. Subalit iniisip lamang ni Earth na ang taong iyon ay isang mangmang at hindi niya nais mag-stand out ng ganoon, at binanggit ni Earth na medyo hindi balanse ang kanilang koponan dahil apat sa kanila ay mga mandirigma, isang mage at isang hunter. Gayunpaman, nalaman nilang si Millie ay kayang gumamit ng higit sa isang elemento at si Nora naman ay may kakayahang magpagaling, si Away na may buhok na mas pula pa kaysa sa sunset, ay ipinaliwanag na ang kanilang unang target ay isang malakas na oso. Lahat sila ay excited at tiwalang kaya nila ito, subalit si Earth ay walang alam kung bakit sila ganon ka-confident at nang marinig siya ni Away na may buhok na pula, binanggit nito na ito'y dahil sa mayroon silang Earth na kayang magdala sa kanila. Sinubukan ni Earth na ipaliwanag na hindi pa niya nakikita ang isang tunay na oso, ngunit narinig niya na sila ay mabilis, matalino at mahirap talunin. Mukhang wala sa realidad si Away dahil hindi niya pinapansin ang mga pag-alala ni Earth at sinabi pa nito na kung matatapos nila na matalo ang oso, si Earth ang magluluto ng masarap para sa kanila at dahil dito, lahat sila ay excited na umalis kaso si Earth ay hindi masyadong excited. Sa mga sandali pagkatapos, napansin ni Earth ang ilang mga mabangis na oso, ngunit nasa isang lugar sila kaya pinili nila ang isang target na maaari nilang salakayin ng sabay-sabay. Binanggit ng iba kung gaano kaganda ang may kakayahan na makita ang malalayong bagay, at napagtanto nila na ang pagkakaroon ni Earth sa kanilang grupo ay napakahalaga. Nag-buff si Millie kay Earth na tila emergency exit sign habang naghahanda sila na ihiwalay ang isa sa mga oso.
Nagdesisyon si Earth na ihiwalay muna ang sarili mula sa kanila para gamitin ang kanyang kakayahan sa pag-blink. Tumama ang kanyang pana sa likod ng leeg ng oso, ngunit hindi inaasahang wala siyang follow-up attack para sa isang nagagalit na uso. Sa maswerteng pagkakataon, si Rage na mukhang parang isang matatag na kastilyo, ay humarap upang harapin niya ang galit ng oso at ipinaliwanag ni Earth na ang mga halimaw, ay may kakayahan na tinatawag na aggro, na nagpapakita kung sino ang kanilang kinagagalitan. Si Rage ay parang tangke na may mataas na depensa, kaya siya ang haharap sa galit ng kalaban at magprotekta sa kanila at habang ginagawa ito ng isang naglalakad na tangke, pumunta si Earth sa likod ng mga palumpong upang umatake mula sa malayo. Pinagaling ni Millie si Rage at sumalakay rin si Nora at ang iba ay sumalakay din. Subalit napagtanto nila na ang balat ng oso ay masyadong matibay at agad na ginamit ni Millie ang isang apoy na salamang karito, na agad na nakakuha ng pansin ng oso kaya hinarang ito ni Rage. Naging mahirap ang laban at napagtanto nila na parang fire hydrant na baka ina-underestimate nila ang kalaban. Nakita ni Earth na lumalala ang sitwasyon kaya nagdesisyon siyang gumawa ng isang mabilis at makabuluhang hakbang. Nagpasya siyang umasa sa kanyang 38 taon ng karanasan sa buhay at gumawa ng mapanganib na hakbang, mayroon siyang isang pagkakataon at pinatamaan niya ito sa pagitan ng mga mata ng oso, iniisip niya na ito ang kanyang kahinaan. Mukhang epektibo ito pero sa totoo lang ay hindi, at nagtataka ang lahat kung sila ay matatalo na ba at di makapaniwala ang lahat sa dami ng HP nito, at nagdesisyon si Earth na gamitin ang kanyang huling opsyon. Nag-aalala ang iba para sa kanyang kaligtasan, subalit dumaretso lang si Earth at gumamit ng isang spell na natutunan niya sa level 15 at ito ang wind spell at sa loob lamang ng 10 segundo, ito ay nagbibigay ng malaking dagdag sa bilis ng galaw. Ginamit ito ni Earth upang maipasok pa niya ang kanyang pana sa bungo ng oso, sinundan iyon ni Millie ng isang malakas na apoy na magic at sa wakas, napuksa ang oso at napagtanto ng lahat na ang laban ay mas mahirap kaysa inaasahan. Pagkatapos, pinakain ni Earth ang grupo at namangha ang lahat sa sarap nito, nagtataka silang lahat kung mahal ba ang paggawa ng ganoong masarap na pagkain. Subalit ipinaliwanag ni Earth na hindi ito mahal, at ang tanging problema lang ay hindi mabibili ang pagkain na ito dahil sa mga patakaran ng mga merchant na hindi sila nagpapalitan ng mga recipe. Ang isa sa mga dahilan dito ay ang paggawa ng recipe ay nangangailangan ng maraming oras at pera. At ang pangalawang dahilan ay ang dalawang tao na gumawa ng parehong recipe ay maaaring magkaroon ng produkto na may malawakan na pagkakaiba sa kalidad. Ang mga recipe ay bunga ng matinding tiyaga at credibility ng mga gumawa nito, maaaring gayahin ang recipe pero hindi ang kalidad at iyon din ang totoo para sa mga video recap ng anime. Si Away na suot-suot ang napakaraming pula at baka siya ang dahilan ng global warming, ay iminungkahi na dapat laging si Earth ang magluto para sa kanila na may mababang presyo, at lahat sila ay sumang-ayon. Siyempre si Earth ay mas gugustuhing hindi ito gawin, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakinig sa ating humble na bida at humingi ang lahat ng friend request para sila ay maging magkaibigan at dahil dito, ang unang pakikipagsapalaran ni Earth sa grupo ay naging matagumpay. Subalit sa sumunod na eksena, natuklasan natin na may masama na nangyari at sa isang sulok sa hindi kalayuan, ay nakita natin na tinalo ni Earth ang isang halimaw mag-isa, at nakuha ang kumpiyansa na pumasok sa kagubatan sa 5th area. Nagkamali siya ng pag-atake sa isang bubuyog at ito'y tumama sa langgam at tinawag nito ang iba pa nitong kasamahan, pinalakas pa ni Earth ang kanyang atake, ngunit natuklasan niyang ito ay kayang mag-reflect ng pinsala. Hindi na makapalag si Earth dahil namamanhid ang kanyang katawan at napagtanto niya na siya ay nasa panganib, nagkaroon si Earth ng penalty matapos mamatay at agad siyang ibinalik sa bayan. Tinanggap ng ating amateur hunter na ang nangyari sa kanya ay dahil sa labis na kumpiyansa, at napagtanto niya na dapat siyang maging mas maingat sa susunod ng bigla na lang, ang lahat ng manlalaro ay nakatanggap ng mensahe tungkol sa isang paparating na malaking update na tinatawag na Fairy Ball. Bukod sa bagong art at skill, magdadagdag din sila ng bagong mga gamit para sa mga craftsman, pati na rin mga fairy na magiging kasama sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Agad na napagtanto ni Earth na ang ibang manlalaro ay magla-level up din kaya hindi siya pwedeng magkaroon ng karagdagang penalty mula sa pagkamatay. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin na nabawi na ni Earth ang kanyang penalty at natutunan pa niya ang pagiging craftsman. Dahil sa siya ay isang manlalakbay na hindi nakakalimutan ang sama ng loob,
nagdesisyon si Earth na gumawa ng dulo ng pana na kayang wasakin ang matitigas na bato at balat. Kumuha siya ng dalawang uri ng bakal at ang una ay ang pangkaraniwang bakal para sa pagsibak, at ang pangalawa ay para sa pagtusok, kaya ginamit niya ang malinis na bakal para rito. Ang pagkabit ng dulo ng bakal sa kahoy na pana ay nagbigay daan para sa kanya upang gumawa ng bakal na pana na may 7+ attack, pagkatapos nito ay gumawa siya sa kabilang dulo ng pana para sa paghawak. Tiyak si Earth na makakaharap siya ng mas maraming kaaway na kayang i-reflect ang pinsala, at bukod pa roon ang pagtadyak ay hindi nagbigay daan, para siya ay makapagbigay ng malaking pinsala. Kaya upang malutas ang dalawang problemang ito, nagdesisyon siyang gumawa ng mga sapatos na may magandang itsura pero mapanganib, na kompleto na niya ang kanyang unang bersyon na may kamangha-mangha at ito'y may +12 attack, ngunit napagtanto niyang kailangan pa niyang subukan ito upang gumawa ng mga pag-upgrade. Biglang may dalawang tao ang lumapit at tinawag ang kanyang mga sapatos na kakaiba ang itsura, nagtataka sila kung ito ba ay sapatos o isang armas, ngunit ipinaliwanag ni Earth na pareho ito at doon ay natigil ang dalawang tao sa panlalait at napalitan ito ng paghanga. Makalipas ang ilang oras, bumili si Earth ng ilang kwerdas para sa kanyang pana at binanggit ng babaeng nagtitinda kung gaanong nakakatakot tingnan ang kanyang mga paa. Hindi makapaniwala ang babae sa kung gaano kabrutal ito nang ipaliwanag ni Earth na plano niyang gamitin ito laban sa mga langgam, at inakala niya lang na si Earth ay isang tagaluto. Tungkol sa kanyang pana, ipinaliwanag ni Earth na nakaabot na siya sa level 30 sa pamamana at nagpa siyang mag-specialize, may 3 pagpipilian siya, short bow, long bow at hunting bow. Ang short bow ay madali gamitin subalit limitado lang ang range, at di rin ito angkop para sa kanya dahil hindi siya isang melee fighter. Ang long bow ay may long range at lakas ngunit matagal gamitin. Hindi ito maganda para sa mga solo na manlalaro. Ito ay nangangahulugan na marahil dapat niyang piliin ang hunting bow dahil mayroon itong parehong saklaw at lakas sa kung ano ang kanyang ginagamit. Iyon ang eksaktong kakayahan na pinili niya at sinabi niyang ito ay isang mas malakas na kakayahan, kaya mas mataas ang bonus sa atake na makukuha niya at pagkatapos nito, sinimulan niya ang paggawa ng kanyang bagong pana at pinili ang disenyo na gusto niya. Ang panday na ang pangalan ay Black ay nakita kung ano ang ginagawa ni Earth at siya ay nagulat dahil hindi pa niya nakikita ang isang pana na katulad ng ginagawa ni Earth. Natapos niya ito at pagkatapos ay nakita natin na ang pana ay may plus attack na 32. Ang pana na tinawag niyang X-bow ay nangangailangan ng mas malakas na puwersa upang mahila ito kumpara sa kanyang lumang pana, ngunit pakiramdam niya na ito ay magaan at mas malakas. Pinapakita ni Earth ang kanyang sentimental na ugali at hinahawakan ang kanyang lumang pana, at pabulong na nagpapasalamat sa lahat ng tulong nito sa kanya. Mabilis niyang nalampasan ito at siya ay na-excite na subukan ang kanyang bagong pana at kinabukasan, bumalik si Earth sa kagubatan na may matibay na determinasyon na pareho sa hangarin ni Naruto na maging Hokage. Nakakita siya ng isang langgam na hindi konektado sa iba at tinarget niya ito gamit ang kanyang bludgeon arrow. Sinubukan ng walang muwang na langgam na i-reflect ang atake, subalit tinapos ito ni Earth gamit ang kanyang malakas na pana. Hindi pa natatapos si Earth dahil marami pa siyang huling paghihiganti na gagawin, kaya't sinimulan niya ang kanyang pag-atake habang nakatayo sa harap ng lahat ng mga napuksang mga langgam. Naging proud si Earth sa kanyang matagumpay na laban, ngunit mukhang hindi pa siya nakontento sa kanyang paghihiganti dahil dinadala niya ang mga bangkay ng mga langgam sa bayan. May magandang dahilan siya at iyon ay ang mga panlabas na balat ng mga langgam ay magagamit sa paggawa ng armadura. Biglang inanunsyo na malapit na magsimula ang fairy ball, namangha si Earth nang makita ang isang contract crystal sa kanyang harapan, at umaasa siya na makagawa siya ng kontrata sa isang wind fairy dahil siya ay isang hunter. Walang halimaw sa paligid kaya ligtas na subukan ito, at doon ay sinimulan niya ang ritual at nakita ni Earth at nagtataka habang ang kristal ay nanginginig ng matindi, ngunit nasira ito at gayon din ang kanyang kalooban. Makalipas ang ilang oras, dumating si Away sa kinaroroonan ni Earth at ikinwento niya ang kanyang nabigong fairy ritual, at lumalabas na nagtagumpay ang lahat sa kanilang ritual at hinikayat si Earth na huwag sumuko. Ang anunsyo ay nagsabi na ito ay ang unang bahagi lamang, kaya maaari pa rin siyang makakuha ng kanyang fairy sa ikalawang bahagi at bukod pa dito, ang nasira na bagay ay hindi nawala at ibig sabihin lang may pagkakataon pa siya. Si Away na may buhok na pula na sinubukan mapakalma at malutas nila ang isang problema,
ngunit hindi maiwasang magtaka sila at napatanong kung bakit lahat ng mga fairy ay tila gusto si Earth. Maya-maya ang ating bida ay nagmumuni-muni kung bakit sa mga huling araw ay mabait sa kanya ang mga diwata, bigla na lamang may lumitaw na diwata sa harap niya, pero agad siya humingi ng paumanhin at ipinaliwanag na hindi siya maaaring gumawa ng kasunduan dahil sa nasira ang kanyang kristal. Mukhang hindi naiintindihan ng maliit na diwata kaya hinayaan na lang niya itong gawin ang nais nito, tiningnan niya ang kanyang mga kakayahan at namangha siya na tumaas ang kanyang mga kasanayan, ibig sabihin ay maaari na siyang mag-aral ng mga mas espesyal na mga skill. Parang nakalimutan na niya na ang kanyang unang layunin ay hindi maging malakas, napagtanto niya na kung matututo siya ng mga bagong kakayahan, magkakaroon siya ng bagong paraan ng pakikipaglaban. Pagkatapos, sinimulan niya ang kanyang unang paglalakbay sa dungeon at nakita natin na sinusubukan niya ang kanyang nakakamatay na bagong sapatos. May nakitang panganib si Earth at agad niyang iniwasan ito at naalala niya ang mga panahong nag-explore siya ng mga dungeon noong siya'y bata pa. Nung bata pa siya, lahat ay napakasaya at exciting para sa kanya at ang kakaibang pakiramdam ng hindi alam ang susunod na mangyayari ay sobrang ganda sa kanyang pakiramdam, at akala niya ay hindi na niya ito mararanasan muli. Subalit ang bagong mundong ito ay puno ng pakikipagsapalaran at bigla ang may lumabas na nakakatakot at delikadong gagamba mula sa kawalan, ngunit ginamit ni Earth ang kanyang kakayahan sa pana na gaya kay Robin Hood at tinamaan niya ito sa gitna ng mga mata. Sinundan niya ito ng isang hangin na atake, kaso hindi nasaktan ang gagamba at ginamit ni Earth ang kanyang bagong natutunang skill na tumalon ng mataas na nagresulta sa pagkauntog ng kanyang ulo, ngunit napunta siya sa pinakamagandang posisyon. Ang kanyang sapatos ay napatunayang napakalakas at habang si Earth ay kaya niyang patayin agad ang gagamba gamit ang kanyang sapatos, bigla ang lumitaw ang mga diwata ng kadiliman mula sa bangkay ng gagamba, tila gusto nilang sundan sila ni Earth. Kaya't sinundan ito ni Earth at alam niya na delikado ang daan sa pagsunod niyang iyon, pero binanggit ni Earth na hindi niya ito nagagawa dati at doon, ay natutunan niya ang isa pang kakayahan na tinatawag na stable center of gravity. Dinala siya ng mga diwata sa isang lihim na pinto kung saan nakita ni Earth ang isang lumang singsing at sa halip na isuot ito, napagdesisyonan ni Earth na itabi ito bilang alaala sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Sa sandaling iyon, may mensahe na nag-appear at ipinapakita na ang pangalawang bahagi ng Fairy Ball ay tinatawag na The Fairy Battle Tournament, at agad na bumalik si Earth sa bayan at inaalam niya ang mga detalye. Doon ay ipinaliwanag sa kanila na sa pamamagitan ng paglahok sa labanan ng mga player laban sa kapwa player, magkakaroon ng pagbabago sa anyo ang kanilang mga diwata at hindi nila ito magawang mapabago, kung makakalaban nila ang parehong kalaban ng paulit-ulit kaya inirerekomenda na harapin nila ang maraming iba't ibang player. Ang top 6 na manlalaro sa special mode, ay in-invite sa isang torneo kung saan magkakaroon ng mga nakakamanghang premyo para sa mga mananalo at di lang iyon, marami pang ibang bagay na idaragdag pa nila sa susunod na update. Bibigyan ng mga manlalaro ng mga titulo at may mga lihim din na titulo na maaari nilang makuha batay sa kanilang mga estilo sa paglalaro, at ang mas mahalaga para kay Earth ay ang mga manlalaro na hindi nakakontrata sa mga diwata noong una ay maaaring ayusin ang kanilang mga kontrata sa pamamagitan ng PvP. Ang pag-repair sa kristal para sa kontrata ay may garantisadong success rate para sa mas mataas na tsansa na makakuha ng mga rare na mga diwata. Mayroong isang bagay na tinatawag na fairy self-identity na magiging available, at ang ibig sabihin lang nito ay may sariling kilos ang mga diwata kaysa dati. Malapit na ang update at namangha si Earth sa kanyang nakita na lahat ay talagang na-excite, agad na napagtanto ng ating bida na maari may problema dahil na rin sa maraming tao ang hindi magaling sa PvP, kaya nagtataka siya na malamang target ng ibang player ang mga manlalaro na hindi magaling sa labanan. Pumunta si Earth sa isang panday na mukhang naligo ng baby oil, tinanong niya ito tungkol sa kanyang pag-aalala at pinaliwanag ni Black na hindi kailangang mag-alala ni Earth tungkol sa PvP, dahil ang mga manggagawa ay nagkasundo na kapag mayroong sino mang susubok na pilitin ang isa sa mga player na lumaban, ibibigay alam nila ito sa bawat isa. Bukod pa rito, dagdag pa ng lalaking ito na parang naligo ng baby oil, na hindi siya naniniwala at wala namang siraulo na player na gagawa ng bagay na iyon at kung may gagawa man nito, malamang ay magre-resulta ito at makakalaban niya ang buong guild. Na-relieve si Earth kaya tinanong siya ni Black kung napuntahan na ba niya ang bagong natuklasang bayan, ipinaliwanag ni Black na sila ay kakabukas lamang ng warp portal papunta sa bagong bayan na tinatawag na Nexia,
kaya madali na lang makakapunta doon at doon din nagtitipon-tipon ang mga hardcore na mga players. Ang mga player na gustong magkaroon ng kabuluhan ang kanilang oras ay nagkikita at naglalaban sila sa main city, maliwanag na ang ibang mga manlalaro ay naghihiwalay mula sa kanilang mga grupo, na nagpapakita kung paano gumagawa ng mga desisyon ang mga player para sa mga kagiliw-giliw na bagay tungkol sa online games. Nagtataka si Earth kung may balak bang lumaban si Black sa main city, ngunit binanggit ni Black na mas masaya pa siya sa paghampas ng kanyang martilyo at naisip ni Earth na maraming paraan kung paano ma-enjoy ng mga manlalaro ang isang event, at nagtataka siya kung ano ang dapat niyang gawin. Lumipas ang ilang oras at dumating na ang araw ng pag-update at ang mga tao ay tumingin kay Earth na may pagkagulat, habang nagbubulungan sila tungkol sa kung paano ang kanyang titulo ay tiyak na bihirang-bihira. Kaya tinignan ito ni Earth at mismo siya ay tinignan niya ito at labis na nagulat at nahihiya nang malaman na ang kanyang titulo ay Fairy Player, isang titulo na ibinigay sa mga taong minamahal ng mga diwata. Ang titulo ay sobrang kapansin-pansin at labag ito sa kanyang gusto pero naalala niya na kung lalahok siya ng PvP, ito ay mawawala at ang ating bida na sobrang desperado ay humihiling sa lahat na harapin siya at isang babae na nagngangalang Rona ang nagboluntaryo. Pamilyar si Rona sa kanya at ipinaliwanag niya na siya ay kabahagi ng Blue Collars Guild at siya ay isang martial artist, kaya excited siyang makilala si Earth dahil narinig niya ang tungkol sa kakayahan ng ating bida pagdating sa pagsipa. Sila ay naghahanda para sa laban kaso labis silang nagulat ng mukhang gusto ng diwata ni Rona na sabihin kay Earth ang isang bagay, napagtanto nila na ang Tweety Bird ay ayaw lumaban at hindi makapaniwala si Rona na ang kanyang karaniwang mahiyain na ibon ay ipinahahayag ang mga damdamin nito ng ganoon. Ang mga tao ay namangha sa kakayahan ng titulong Fairy Player at sa naging epekto nito, subalit inis na inis si Earth at muli siyang nagmakaawa na mayroon na sanang lumaban sa kanya at matapos ang ilang beses na pagtatangka, napagtanto ni Earth na wala sa mga diwata ang gustong lumaban sa kanya at sinumpa niya ang mga developer sa paggawa nito. Matapos ang ilang oras at habang ang ating bida ay nagluluto, tumawag si Rona sa kanya at humihiling ng payo at bago pa man siya makapagsalita ay alam na ni Earth na ang problema niya ay ang kanyang diwata, na ayaw kumain ng kahit ano at gusto niya siyang gumawa ng pagkain na kakainin nito. Gustong malaman kaagad ni Rona kung paano niya nalaman ang kanyang problema, at si Earth ay mabilis na ipinaliwanag na ito ay dahil kalahati sa mga player sa mismong server ay humihiling ng parehong payo. Sa mga oras na iyon, inilahad niya na nagsimula ito nang sabihin sa kanya ng isang kalbo na ang kanyang diwata ay ayaw kumain ng tinapay na binili niya sa NPC store, at nag-alala dito ang lalaking kamukha ni Kapitan, at alam niya din na si Earth ay magaling magluto ng steak. Naisip niyang hilingin kay Earth kung maaari siyang gumawa ng pagkain para sa kanyang diwata at ang hiling ay mukhang madali lamang para sa ating mapagbigay na bida. Kaya pumayag siya at sila ay nagdiwang pero nalaman ito ng lahat ng player at sa madaling salita, siya ay nagluto para sa buong bayan at paalala lang, na tig-3 lamang ang pwedeng makuha ng bawat isa. Pagkatapos ng mahabang araw, pinasalamatan ni Earth si Rona sa kanyang tulong dahil sa natapos sila ng maaga, at ipinaliwanag ni Earth na mas marami ng mga manggagawa ang gumagawa ng pagkain para sa mga diwata, kaya maaari na siyang magsara ng kanyang tindahan. Sa kasamaang palad, si Earth ay nagluto ng buong oras kaya wala siyang oras na tignan ang bagong patch at hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang player na si Rona ay nagsabi sa kanya na kung wala siyang ibang gagawin ay maaari silang pumunta sa bagong bayan. Pagdating nila sa Nexia, nakita nila na may PvP na nagaganap at tinanong siya ni Rona kung may napansin siyang kakaiba sa lobo sa magaganap na laban. Napansin din ito ni Earth pero napansin din natin na nagsimula na ang laban. Ang blondeng lalaki ay nagumpisa ng laban, ngunit namangha si Earth sa depensa ng kanyang kalaban dahil ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa depensa, ngunit ang lalaking may armadura na mukhang gawa sa tsokolate ay inutusan ang kanyang lobo na umatake, subalit hindi ito sumunod sa utos at hindi makapaniwala ang lalaki na nangyari ito ulit. Tinalo siya ng lalaking may blonde ang buhok, kaso lang naguluhan si Rona dahil hindi dapat basta na lang tumanggi ang mga diwata sa utos ng kanilang amo. Biglang ipinahayag ni Earth na ang mandirigmang may kulay tsokolate ang armor ay isang slave fairy user. Ang mga slave fairy user ay ang tawag sa mga taong inaabuso ang kanilang mga diwata, at kung ang may-ari ay sasaktan ang kanyang diwata para lamang sumunod ito at kung hindi ito aalagaan ng maayos, marahil ay hindi na ito susunod sa utos. Siyempre,
Ang tinaguriang fairy player mismo ay hindi pumapabor sa ganitong klase ng asal, at iniisip niya na nararapat lang mangyari ito sa isang abusadong player na kagaya ng lalaki. Mukhang gusto ng lalaking iyon na batukan ang kanyang diwata dahil sa hindi pagsunod nito at agad itong nakita ni Earth na may masamang mangyayari. Naalala niya ang isang video kung saan ang isang slave fairy user ay inaabuso ang kanyang diwata. Galit ang may-ari dahil hindi sumusunod ang kanyang diwata at itinapon ito sa sahig. Ipinaliwanag ni Earth na kung inaabuso ng manlalaro ang kanyang diwata ng sobra, kailangan niyang harapin ito bilang parusa. Ang lalaki sa video ay tila hindi alam ang mekanikong ito ng laro at nakuha niya ang nararapat na parusa kung matalo ang manlalaro sa laban. Kukunin ng diwata ang kanilang contract crystal at mawawala ang lahat ng data ng manlalaro na may kinalaman sa pag-aabuso ng diwata. Mukhang alam ito ng lalaki, kaya naman ito'y nagdesisyon na hindi batukan ang kanyang diwata at ipinaliwanag ni Earth na ang mga sistemang tulad nito ay mas karaniwan sa mga lumang laro. Kung magbibigay ang manlalaro ng masyadong maraming utos na hindi makatarungan, ay biglaang nawawala sa kontrol o umaatake sa kanilang amo ang mga alaga nila. Sa mga larong online ngayon, mas madali na para sa mga manlalaro, pero parang gusto ng mga gumawa ng laro na ibalik yung pakiramdam ng mga lumang online games at nang matapos ang araw, hindi maalis sa isip ni Earth ang nangyari sa laro. Napagtanto niya na bagamat maraming nagmamalasakit sa kanilang mga fairy, may iba ring wala at pagkatapos ng ilang araw, lumapit sa kanya ang Brown Knight para humingi ng tulong dahil kilala si Earth bilang fairy player. Gusto ng Knight na malaman kung paano mag-sorry sa kanyang fairy dahil nakita niya yung video na napanood din ni Earth, at ayaw niyang mangyari sa kanya yon at doon ay tinanong siya ni Earth kung bakit siya naging masama sa kanyang fairy. Sabi ng Knight, nakakita siya ng mga video online kung paano alagaan ang fairy at sa mga video na yon, tinatrato ng mga manlalaro ang kanilang mga fairy na parang mga hayop sa circus, at mukhang hindi alam ng Knight kung paano gamitin ang sariling pag-iisip at akala niya tama yung ginagawa niya. Pero nung nagkaroon ng update, nagbago ang lahat at may mga pag-iisip na ang mga fairy ngayon at hindi na sumusunod sa kanya ang kanyang fairy. Pagkatapos makita na hindi na gumagana ang pagpalo, sinabi ni Sir Chocolate na sinubukan niyang sinipa ito ng ilang beses upang tingnan kung ito'y magresolba sa kanyang problema. Ngunit ngayong may pagkakataon, nag-umpisa siyang maramdaman na hindi maganda ang ginagawa niya at nag-alok ng pera ang lalaki para sa tulong ni Earth, ngunit tinanggihan ito ni Earth at sinabing gamitin na lang ito ng lalaki ang pera kaysa sa ibigay pa sa kanya. Pagkatapos, nagdesisyon si Earth na magpanggap na siya si Dr. Phil at pinagsabihan siya ni Dr. Phil na tigilan na ang paggamit ng ganoong pamamaraan ng pag-resolve, dahil sa ito'y gagawa lamang ng malaking problema at ito'y magiging masamang gawi lamang. Binigyan ni Earth ng simpleng payo na malamang ay karaniwan sa karamihan ng tao, at ito ay ang ituring niya ang kanyang fairy bilang kaibigan at ipinaliwanag ni Earth na kailangan lang niyang makipagtulungan dito, magpahinga kasama ito at kapag natapos silang mag-adventure at bumalik sa bayan, sabihin ang salitang goodbye bago mag-log out. Sa madaling salita, kung aalagaan niya ang kanyang fairy malamang ito ay makakaramdam, at ang pagsasalo-salo sa pagkain ay makakatulong din at doon ay kinilala ng lalaki si Earth bilang tagapagluto ng fairy, isang palayaw na hindi gusto ni Earth. Tinanong ng lalaki kung maaari siyang gumawa ng isang bagay na magpapasaya sa kanyang fairy. Nagluto ng isang bagay ang ating bida na sana ay masarap kaysa sa itsura nito, at nagkaroon sila ng pagkakataong magkasama si Earth at ang lalaki at ang kanilang fairy. Ipinaliwanag ni Earth na ganoon lang kadali at sa lalong madaling panahon, magiging maayos na ang kanilang relasyon at nagtapos ang araw na puno ng mga pangyayari. Ngunit nagulat si Earth nang dumating ang isang lalaking suot ang isang set ng armor, nagpakilala ito bilang si Silver at may kakaibang hiling na kung saan gusto niya na sumama si Earth sa isang lugar na wala masyadong tao. Pumunta sila sa isang lugar, at hindi mawala sa paningin ni Earth ang kagamitan ng lalaki dahil mukhang ito'y ilan sa mga matitibay at mamahaling kagamitan sa laro, at napagtanto ni Earth na malamang isa ito sa mga pinakamahuhusay na player at itinanong ni Silver kung nakilala na ba niya ang isang lalaking tinatawag na Glad. Hindi pa kilala ni Earth si Glad kaya't ipinaliwanag ni Silver na may chismis na si Glad ay tina-target ang mga manlalarong may titulo ng fairy player. Si Glad ay dating kasapi ng kanilang grupo subalit nagkaroon sila ng mga problema dahil sa kanyang asal. Kahit na magaling na tank si Glad, unti-unti itong naging mayabang at sinasaktan ang ibang kasapi at noong nagsimula ang kasalukuyang update sa laro, siya lang sa grupo nila ang nabigong makagawa ng kasunduan sa fairy.
Labis siyang naapektuhan at inilabas niya ang galit sa mga kasapi ng grupo at dahil si Silver ang leader nila, kaya't nagdesisyon siyang paalisin na lang si Glad dahil sa ito'y isa ng pasaway at ipinaliwanag ni Silver na ang problema ay lalong lumalala, at doon ay agad niyang nisummon ang kanyang malaking fairy. Namangha si Earth nang makita ito, isang Valkyrie na babae at doon ay binanggit ni Silver na pagkatapos ng huling update, nagkaroon si Glad ng bagong kontrata sa Crystal at nakipagkontrata sa isang Darkness Fox Fairy. Ngayon ay naglalakbay si Glad at gumagawa ng paghahamon sa isang espesyal na PvP laban sa ibang player, kaya't doon sa palagay ni Earth ay may malalim pa rin siyang galit at tiyak na gagamitin ni Glad ang torneo sa huling event, para na rin ipakita ang kanyang lakas. Kaya doon ay binabalaan ni Silver si Earth na mag-ingat at magandang iwasan na si Glad at habang umalis ang lalaki, napaisip si Earth at hindi niya lubusang pinagkakatiwalaan ang isang matanda, at kung gaano ito kadelikado na basta-basta na lang maniwala sa isang panig ng kwento. Sa mga sumunod na oras, nagpa siya si Earth na maghunting ng mga halimaw dahil alam niyang labag ito sa mga tuntunin ng laro, nahahamunin ang ibang tao sa PvP habang sila'y nakikipaglaban sa mga halimaw. Kahit nasusundan pa siya ni Glad habang siya ay maghahunting, malamang siya'y ligtas pa rin at doon ay gumawa ng atake si Earth na nagpapagalit sa isang oso at ginamit ang isang napakagandang bagong atake, upang magpatama ng maraming arrow sa mukha nito. Naninigurado siya na hindi ito makakagalaw at tinapos ito gamit ang kanyang matatalas na sapatos na may pangalang Bringer of Death Boots. Sinabi niya na ang bagong bow art na natutunan niya ay napaka-useful subalit mahirap pa rin na makipaglaban sa isang malupit na oso na mag-isa. Hindi siya nagrereklamo dahil alam niyang ito ang paraan ng paglalaro na gusto niya. Ginamit ni Earth ang ilang skill points upang i-upgrade ang kanyang mga sipa at doon ay na-unlock niya ang kanyang unang kick art. Pagkatapos nito, nagmina si Earth ng ilang bato at umaasa na makahanap ng steel at light metal, sapagkat mayroon siyang plano na subukan ang mga ito sa kanyang gagawing build at gayunpaman, natuklasan niya ang pampasabog na bato at nagbabala sa lahat na mag-ingat. Sa kabutihang palad, nakuha niya ito nang hindi sumasabog subalit alam ng lahat na lahat sila'y mamamatay kung ito'y sumabog, at napakalaki ng epekto nito at umaasa ang lahat na gagawa ito ng malaking pagkasira. Sa gabi, tinanong ni Earth si Black kung pwede ba niyang gamitin ang kanyang smith shop, at ang mabango niyang kaibigan ay nagtataka kung gagawa na naman si Earth ng kakaibang bagay. Iniwan ni Black kay Earth ang paglilinis at nagpatuloy si Earth sa paggawa ng bagong ulo ng pana at metal whip, at ang arrowhead ay may twist para makapasok ito sa laman at nakuha niya ang ideya na ito, mula sa isang bagay na tinatawag na Twisted Blade Dagger. Ngunit napakakomplikado ng teknik para gawin ito kaya't inabutan si Earth ng buong gabi bago niya ito natapos, siya'y nagdiwang dahil sa wakas ay nagawa na niya ito at nagkaroon siya ng status debuff sa isang arrow. Pagkatapos nito, nilaanan niya ng oras ang whip at dumating si Black, labis na nagulat sa nakitang kahusayan ng produkto dahil ito'y mabisang ginawa sa malambot na metal at medyo nangangalay na ang mga braso ni Earth, subalit alam niyang sulit ito dahil mayroon na siyang kanyang extreme metal back scratcher. Si Earth ay pumunta sa isang lugar kung saan pinayagan siyang magtrabaho sa kanyang explosive ore sa basement ng isang babae, medyo hindi kapanipaniwala ito, ngunit okay lang kay Earth dahil hindi siya makakaistorbo sa ibang tao kung magtatagumpay o mabibigo siya habang inaasikaso ang ore. Napakalaki ng chance na sumabog ito sa kanya kaya't hindi niya ito pwedeng ipagwalang bahala ang paggamit nito, ngunit ayaw rin niyang itapon ang isang napakalakas na item at nagdesisyon siyang subukan kung anong kaya niyang gawin gamit ang kanyang kasanayan sa medisina, ngunit sinabi niyang medyo nakakapagod ang proseso. Pagkatapos nito, ginawa ni Earth ang kanyang mga eksperimento bilang isang mad scientist, habang maingat niyang ginagamit ang iba't ibang kemikal at halaman at sa kasamaang palad, hindi sapat ang pag-upo sa lab para sa ating adventurer, kaya't susubukan niya ang kanyang ginawang eksperimento sa labas. Kinailangan niyang subukan ito sa labas upang malaman ang tamang epekto, at natuklasan niya na ang unang likido ay ganap na nabigo at gayunpaman, ang pangalawang likido ay nagdulot ng malupit na pinsala at kumuha ito ng 80% ng kanyang HP. Maliwanag na sobrang lakas nito, pero naisip niyang ito'y magagamit niya upang tapusin ang isang halimaw kung siya ay dihado na sa laban, at tinawag niya ito na Hellmine Oil at doon ay nitake niya ang isang potion para maibalik ang nawala niyang HP. Sinubukan niya ang kanyang huling halo at naisip niyang ito ay may ensaktong ratio na hinahanap niya, ngunit sa totoo lang,
mas kakaiba pa rin ang pangalawang halong kemikal ni Earth dahil sa ito'y may malakas na epekto. Makikita natin kung gaano kalakas si Earth habang pinagsasama niya ang lahat ng kanyang mga bagong kasanayan, armas at mga item upang madaling talunin ang ilang mga halimaw. Ipinaliwanag ni Earth na mas naging madali ang mga bagay dahil sa kanyang explosive oil, ngunit hindi niya mapapalakas ang kanyang mga kasanayan kung lagi niya itong aasaan at doon ay lalong nag-level up si Earth sa kanyang hunting bow at wind magic, at ito'y nagbukas ng kakayahan na pagsamahin ang dalawa sa isang espesyal na kasanayan na tinatawag na Aulian Dust Hunting Bow. Ito ay magbibigay sa kanya ng kakayahan na magkaroon ng elemental art na nagbibigay ng mahiwagang katangian sa isang armas, kahit mas gustuhin niyang magkaroon ng mas malakas na wind magic, para kay Earth ang wind magic ay pangsuporta lamang. Pinili niyang ituloy pa rin ito at tila nais niya na tiyakin ang lahat at alam din naman ni Earth kung ano ang ginagawa niya. Agad niyang sinubukan ito at natuklasan na ang wind support magic ay lubos na nakatutulong, dahil ito'y nagbibigay sa kanya ng kakayahan na magkaroon ng mas mataas na talon. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang Bone X at Shock para malaman niya na ngayon ay kayang lumabas ang mga ito ng sunod-sunod, ngunit sa ngayon ay hindi pa gaanong mataas ang level nito at 2 arrow pa lang, ang kaya niyang maipatama. Ibinenta ni Earth ang mga bagay na kanyang nakuha mula sa pagpatay sa mga oso at humiling sa mga ngalakal na gumawa ng cape upang makaiwas sa pinsala mula sa likuran. Bigla namang may anunsyo na ipinaabot sa lahat ng mga manlalaro na kanila nang ibibigay ang scoring para sa Fairy PvP event. Si Away na tila ba't kakatapos lang makalusong sa kamatis, ay naghanap kay Earth at ipinaliwanag na wala sa kanilang guild ang gumugol ng maraming oras sa event, kaya't hindi siya sigurado kung makakapasok sila sa torneo. Si Earth ay hindi gusto na ma-disappoint ang loob ni Away na parang isang human stop sign, kaya't sinabihan niya ito na mayroon lamang 16 na spot kaya't nauunawaan niya ito, biglang inanunsyo na magiging kabilang sila sa torneo at makikita natin na pareho si Silver at Glad ay nakapasok din. Ipinapakita ang kanilang mga performance at mas mataas ang kanilang win rate at bilang ng mga laban kumpara sa ibang player. Iniisip ni Earth kung ano ang mangyayari sa pagitan ng dalawang ito, ngunit alam niyang hindi niya mapipigilan ang sarili na manood ng kanilang laban. Agad pagkatapos ay nagsimula na ang torneo at mukhang lahat ng manlalaro ay naririto upang manood, ginamit ni Earth ang kanyang long-distance vision upang magmasid sa ibang mga tao at doon ay natuklasan niya na may iba pang mga manlalaro na mayroon ding titulo bilang fairy player, at ito ay nagbigay sa kanya ng kaginhawaan sa hiyang kanyang nararamdaman. Nagsimula na ang mga laban, at binanggit ni Away na ang lahat ng mga mandirigma ay may mataas na level at di lamang iyon, mukhang nag-evolve na rin ang kanilang mga fairy at si Earth na laging totoo sa kanyang sarili at alam na kung makikisali siya, maswerte na siyang maipanalo ang 10% sa kanyang mga laban. Napansin ni Earth na ang mga liwanag na mula sa natalo na fairy ay pumupunta sa nanalong fairy. Ito ay hindi umiiral noong fairy PvP, kaya't nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Nagpapatuloy ang mga laban at ang pinakahihintay na laban sa pagitan ni Silver at Glad ay malapit nang magumpisa. Nagsimula si Glad ng pang-aasar, at tinanggap ni Silver ang responsibilidad sa pagiging masama ni Glad. Plano niyang baguhin ang asal ni Glad at gagawin niya ito sa pamamagitan ng pagtalo niya dito at nagumpisa na ang kanilang laban, ngunit hindi na bago kay Glad ang galaw ng matandang tao at mukhang magkatapat sila, at namamangha ang lahat sa kung ano ang mangyayari sa laban ng mga nangungunang player. Inilabas ni Silver ang isang malakas na atake, ngunit labis na nagulat si Earth nang makita na nagawa itong iwasan ni Glad gamit ang wind boost. Ito pala ay isang trap para sa matanda dahil hindi ito makakaiwas habang nasa ere ito at agad na inatake ito ni Glad. Sinalo ng fairy ni Silver ang atake na para sana sa kanya, subalit tapos na ang laban at ipinahayag na si Glad ang nagwagi at malinaw na magkatulad ang lakas nila, subalit naramdaman ni Earth na si Glad ay labis na uhaw sa tagumpay. Masaya si Glad na nakita ang pag-evolve ng kanyang Fox Fairy at umaasa na ito'y magkakaroon na ng halaga sa kanya, ngunit dahil sa ngayon na kaya nang makapagsalita ang fairy na ito at doon ay tinanggihan nitong gawin pa ang nakakasulasok na pagkatao ni Glad. Labis na nagulat si Glad kaya't nilantad niya ang nakakagulat na katotohanan na kung saan, ang tunay na layunin ng kaganapang ito ay upang pumili ng susunod na hari o reyna ng mga fairies. Binigyan ng hula ang mga fairy na nagsasabing ang kanilang susunod na hari ay dapat ay may lakas at eksperto sa mga sining ng digmaan. Ang mga fairy ay hindi mga mandirigma,
kaya't nagdesisyon silang matuto mula sa mga tao na mga ekspertong mandirigma at ang nagwawagi sa laban ay magmamana ng mga stats mula sa mga natalo na fairy, hanggang sa tanging isa na lamang ang natira na magiging kanilang hari o reyna. Ipinahayag niya ang kanyang galit sa pag-aakala niyang aalis na ang mga fairy matapos gamitin ang mga tao, ngunit ibinunyag ng fairy na hindi iyon ang kaso at siya ay aalis na dahil tapos na ang kanilang kontrata. Nagagalit na si Glad at itinuon niya ang kanyang galit sa matanda, subalit nilinaw ng fairy na wala siyang tunay na halaga para kay Glad at wala silang tunay na partnership, at ginamit lamang siya ni Glad bilang kasangkapan. Ipinaliwanag pa ng fairy na ginagamit rin niya si Glad bilang kasangkapan para matulungan siyang maging reyna. Nilinaw niya na bagamat ito'y isang laro lang para kay Glad, pero sa kanya ito'y totoong buhay na. Binanggit ni Millie na ang Fairy Queen ay nagsasalita na para bang siya'y totoong tao, at sumang-ayon si Earth na hindi siya nagmumukhang AI at iniisip niya kung ito'y isang uri ng eksperimento, ngunit hindi niya nais na maging walang asal at nagdesisyon na lang na hindi itanong ang mga tanong. Nag-aalok ang Fairy Queen kay Glad ng isa pang fairy na katulad ng lakas ng dati bago ito mag-evolve, ngunit tinanggihan ni Glad ito at malinaw na naiinis si Glad at nauuwi na ito sa karahasan. Sinabi ng fairy kay Glad na kung siya ay magwawagi sa kanya, tatanggapin niya ang lakas ni Glad at muling susunod sa kanya pero gayunpaman, kung matalo siya, hindi siya makakakuha ng kahit anong premyo o ang fairy. Gusto na lamang ni Glad na itigil ang usapan at pilitin na sumunod sa kanya muli ang fairy, at doon ay nagsimula ang kanilang laban, ngunit agad na ipinakita ng Fairy Queen na siya ay nasa mas mataas na antas kaysa kay Glad. Labis ang pagkamangha ng lahat sa bilis ng kanyang pag-e-encode ng mga spells, at inilabas niya ang isang napakalakas na atake subalit hindi rin basta-basta si Glad, at nagawa niyang mag-counter-attack. Subalit sobrang lakas ng Fairy Queen at ibinigay niya sa kanya ang isang masakit na electric shock at namangha ang lahat ng mga player at ang mga ito ay may kanya-kanyang paghanga, habang ang susunod na atake niya ay isang malupit na pagsabog. May natitirang lakas pa rin si Glad, kaya't siniguro ng Queen na matatapos na ito ng kanyang atake ng kidlat at ito'y halos buhay na buhay pa, ngunit ang galit na fairy ay walang awang winasak ito sa kanyang huling atake. Iniwan niya ito na mayroon na lamang 1 HP at ibinigay na nito kay Silver para sa huling pagpatay, at pagkatapos ng pangyayari ay hindi inaasahan, sinabi ng Queen na may 3 tao pa na kailangan niyang gantimpalaan. Ang mga fairy players mula sa mga crowd kasama si Earth, ay pinasalamatan niya dahil tumanggi silang lumaban kahit ito ay nangangahulugang pagkakataon para sa kanilang fairy na mag-evolve. Ang pag-evolve ng fairy ay dapat sana'y gantimpala para sa isang duel, pero gusto niya na may ilan sa kanila na hindi kailangang lumaban at bilang pasasalamat, itinaas niya ang ranggo ng kanilang mga fairy kaso doon ay may ibang plano siya para kay Earth. Ipinahayag niya ng biglaan na si Earth ay makakalaban niya at pinaliwanag ng reyna na si Earth ay dumaan sa buong event ng walang kasamang fairy, kaya hindi siya basta-basta mabibigyan ng gantimpala at sa halip, maglalaban sila at kung manalo man o matalo si Earth ay ibibigay niya kay Earth ang ilang kapangyarihan ng fairy bilang gantimpala. Siyempre, kung mananalo si Earth ay mas marami siyang kapangyarihan na matatanggap at sa ibang lugar, may mga tao na may suot na suits na mukhang may kakaibang binabalak at natutuwa silang makita na ang event ay malapit na sa climax. Masidlang hinihintay nila ang susunod na mangyayari at bago magsimula ang laban, nag-isip muna si Earth kung paano niya matalo ang napakalakas na fairy at napagtanto niya na baka hindi ito posible dahil sa mga malalakas nitong spells, lalo na yung kamukha ng isang nuclear explosion. Iniisip ni Earth na ang kanyang pinanghuhugutan lamang ay hindi pa nakaharap ng isang archer ang kalaban, at hindi niya akalaing magiging kapaki-pakinabang ang kanyang mga kakayahan na dati ay itinuturing na mahina. Kung tatagal ang laban, mag-a-adjust ito at ang kanyang advantage ay mawawala at napagtanto niya na walang pagkakataong manalo kung lalaban siya ng patas kaya't kailangan niyang magkaroon ng diskarte, mas marumi kaysa sa isang fan ng anime sa isang convention. Nagsimula ang laban at ginamit ni Earth ang kanyang sliding move upang lumayo at inihanda ang kanyang unang atake, pinili niyang gamitin lamang ang 70% ng kanyang lakas para masukat ang laban. Natuwa siyang makita na kayang e-cancel ng kanyang pana ang maliit na hangin na binitawan ng kalaban, pero kinailangan niyang iwasan ang sunod na atake nito na apoy at ang sumunod niyang atake ay sumira sa fireball at tumama ang pana sa reyna. Napagtanto ng reyna na siya ay nasa disadvantage sa layong iyon kaya ginamit niya ang wind boost para makalapit,
kaso lang ay matalino si Earth at nakita niya ito at naglabas siya ng isang potion. Gusto ng Reyna na pigilan siyang gamitin ang isang potion pero inaasahan na ito ng lalaki. Ang kanyang potion ay isang malakas na lason na nagdulot ng pagka-suffocate. Hindi makagawa ng spells ang Reyna dahil sa usok kaya ginamit ni Earth ang iba pang elixir. Lahat ay nagulat nang matalo ang Reyna at sana ay pinagbawal niya ang paggamit ng mga items. Ipinaliwanag ni Earth na ang mga tao ay mahina kaya kailangan nilang gamitin ang kanilang isip. Hindi pa natatapos ang laban at ginamit ng Reyna ang Earth Magic upang protektahan ang sarili. Si Earth na nasa harap ay mabilis na nagtago at doon ay ipinaliwanag ni Away, na ito ay dahil sa hindi na siya makikita ng Reyna at may plano na siyang tapusin ang laban, hindi nadama ng Reyna si Earth kaya't lumabas siya sa kanyang proteksyon. Ngunit nagkamali ang kanyang atake at si Earth ay gumawa ng gulat sa kanyang likod, pinatid niya ito gamit ang kanyang metal whip at sunod ay ang kanyang sharp shoes. Bumunot si Earth ng maraming pana at tumama lahat sa Reyna. Para bang isang human cushion sa dami ng binitawan niyang pana sa kanya at ginamit pa ni Earth ang kanyang special na pana para magdulot ng mas maraming pinsala. Kung akala mo tapos na si Earth, nagkakamali ka dahil may huli pa siyang atake. Halos one-sided na ang laban, at tinapos ito ni Earth gamit ang kanyang wind boost kick at matagumpay siyang nagwagi at pinagdiriwang ito ng mga tao pero subalit. Iyon ang huling bagay na nais niya at napagtanto niyang siya ay lumalaban sa isang malaking arena. Tinanggap ng Reyna ang kanyang pagkatalo ng may sportsmanship kahit medyo sobra-sobra ang ginawa ni Earth, sinabi ng Reyna na oras na para makuha ang gantimpala. Hiningi niya ang Fairy Crystal at ang stand ng singsing ng Fairy King, napagtanto ni Earth na ang hinihingi ng Reyna ay ang singsing na natagpuan niya kanina kaya binigay niya pareho. Namangha ang Reyna nang makita niyang may 5 bagay na sa loob ng kristal niya. Pinakita ng mga maliliit na ilaw ang kanilang sarili at lumitaw ang ika-6 na ilaw sa loob ng kristal. Binigyan siya ng Reyna ng ika-7 ilaw at ang kristal ay napuno ng maliliit na ilaw at ito ay nagbago sa isang mas magandang singsing. Sinabi ng Reyna na ito ang kanyang gantimpala pero may alinlangan si Earth sa pagsuot nito. Ayaw niyang isuot ito sa kanyang kaliwang kamay dahil sa malalim na ibig sabihin nito. Ngunit sinabi ng Reyna na isusuot niya ito at magugustuhan niya. Ginamit ng Reyna ang isang spell upang ipasuot ito kay Earth at hindi na ito matanggal pa sa kanyang daliri. Ang singsing ay may kapangyarihan ng 6 na elemental fairies at ito lang ang natatanging singsing sa buong mundo. Pero nababahala si Earth nang mabasa niya na hindi ito natatanggal. Iniwan ng Reyna si Earth na naguguluhan at ang mga tao ay nagpalakpakan ng may paghanga dahil sa matagumpay na event. Si Strawberry Starburst Rapper, na palaging may masasabi, ay nagkomento na nagustuhan niya ang komedya ng mag-asawa sa huli at sa wakas, matagumpay na natapos ang unang major event ng laro. Pagkatapos ng event, maraming bagay ang nagbago at ang laban ni Earth sa Reyna ay na-upload sa website ng game at napansin ng mga tao ang kombinasyon ng hangin at ng archer. Lumaki ang bilang ng mga sumasakay sa uso at maraming manlalaro ang nagsimulang pumili ng kanilang build batay sa ginawa ni Earth. Dahil dito, naging super sikat si Earth dahil sa kanyang build sa larong ito at kaya naman, naisipan niyang pumunta sa isang lugar kung saan makapaglaro siya ng payapa, subalit bigla siyang naabala ng Reyna ng mga fairy dahil ang singsing ay isa palang teleportation point. Sinabi ng Reyna na nandito siya upang bigyan ng pagmamahal ang lalaking walang fairy, ngunit tila banibiro lamang siya ni Reyna at sinubukan niyang palayasin ang Reyna pero tila boring para dito. Mukhang hindi na siya makakabalik sa dati niyang tahimik na buhay kaya pumunta muna siya sa bayan. Sa bayan, tinawag siya ng ibang tao bilang asawa ng Reyna ng fairy at pinansin naman ng iba ang astig niyang sapatos. Narinig niya ang malalakas na sigaw mula sa isang tao kaya naisipan niyang maghunting para makaiwas sa ingay. Naalala niya nang tinanong niya ang Reyna tungkol sa Prism Nova spell, na matutunan pagkatapos isuot ang singsing, pero ipinaliwanag lamang sa kanya ng Reyna na kailangan niyang malaman ito sa sarili niya at habang nangaso ay ginamit ni Earth ang spell at sinambit ang mahabang incantation. Pagkatapos ng 2 minuto, inilabas na niya ang Prism Nova at ginamit nito ang lahat ng kanyang magic power pero sobrang sulit ito dahil sobrang lakas ng atake. Ipinaliwanag ni Earth na sinubukan niyang gamitin ito ng ilang beses at napagtanto niya na ang Prism Nova ay isang spell na nagbibigay ng iba't ibang random status effects sa lahat ng kalaban sa loob ng target area. Sinabi ng Reyna na tama siya pero may ilang status effects na bihira lumabas tulad ng Paralysis at Petrify, mahaba rin ang cooldown ng spell at sa huli,
kinailangan pang sawayin ni Earth ang reyna ng fairy dahil kinain nito ang kanyang espesyal na pagkain na para lamang sa mga bumibili. Nagreklamo ang reyna na mahirap ang maging leader dahil sa wala silang freedom at marami pang mga trabaho. Binanggit pa nito na sila ang pinakamalalaking alipin sa bansa at doon ay bigla namang may lalaking lumapit na nakadamit na parang broccoli. Galit ito dahil hindi siya pinapansin ni Earth kanina at ipinakilala niya ang sarili bilang si Nazir mula sa guild na Bow of Apollo. Ang kanilang marangal at matuwid na layunin ay ang kaligtasan ng mga inaapi na mga archers saan mang dako. Sinabi niya kay Earth na nais niyang tulungan siya dahil inaakala ni Nazir na nalulungkot at umiiyak si Earth bawat gabi dahil wala siyang guild, ngunit hindi nakikinig si Earth sa kanya habang nagpapatuloy ito sa kanyang talumpati at sinabi na lamang ni Earth ang salitang pamamaalam pagkatapos nito. Ayaw pa rin umalis ng reyna kaya sa wakas ay pumayag si Earth na padalhan siya ng pagkain. Sabi ng reyna ay kontento na siya at pinagtawanan siya ni Earth dahil sa kanyang pagiging buraot sa pagkain, subalit tawang-tawa lamang ang reyna dahil hindi tungkol sa pagkain ang kanyang tinutukoy. Hindi alam ni Earth kung ano ang ibig sabihin nito, pero masaya siya na mag-isa muli at makapagpahinga at kinabukasan, muli nang nagtrabaho ang ating blacksmith subalit nagulat siya nang malaman mula kay Black na sikat na siya ngayon at maraming tao ang gustong makita siyang gumawa ng kanyang kagamitan. Ito'y bangungot para kay Earth na nais lamang maglaro mag-isa, sinabi niya sa lahat na pwede silang manood basta't hindi sila lalapit sa kanya, ang unang gawain niya ay ma-upgrade ang X-type compound hunting bow. Madalas na niya itong ginamit kaya kailangan niyang palitan ang bow at ang mga reinforcement ay magiging light metal imbes na bakal, ang kahoy naman ay magiging bago at mas mataas ang kalidad at doon ay tapos na niya ito at ang resulta ay isang mas malakas na bow na mayroong 46 na attack power. Hindi rin niya makakalimutan ang kanyang astig na murder shoes at plano niyang gawin ang malalaking pagbabago. Sa halip na bakal, gagamitin niya ang light metal upang mapataas ang halaga ng armor at matibay ito sa paglapag. Magsisimula na itong magmukhang cool kaya nagdesisyon siyang gumamit ng spikes na gawa sa bakal at idagdag ang screw twist na natutunan niya sa paggawa ng mga arrow upang lalong maging nakakamatay. Ang huling pagbabago ay marahil ang pinakamalupit na bagay na magagawa niya. Inilipat niya ang mga talim mula sa gilid ng sapatos papunta sa harap parang mga kuko habang ginagawang napapalitan ang mga ito. Si Earth ay parang masamang henyo sa paggawa ng mga armas dahil napansin niya na ang pag-atake niya gamit ang kanyang mga kuko sa sapatos, ay magdudulot ng pinsala dahil sa mga talim at pag-atake gamit ang kanyang sakong ay magdudulot ng pinsala dahil sa mga spikes. Natapos niya ang Murder Shoes 2.0 sa bagong kulay at pumalakpak ang lahat ng sneaker enthusiasts na umaasa na makakuha ng isang pares bago ito makuha pa ng mga resellers. Subalit para kay Earth ay parang bangungot ito dahil mas gusto niya sana na tignan siya ng mga tao bilang kakaiba. Pumunta si Earth upang kunin ang kanyang cape at nagulat siya na mayroon itong score na siyam at pinaliwanag ng babae na dahil ito sa mataas na kalidad ng materyales na dinala niya sa kanya at binigyan si Earth ng magandang presyo para dito. Pumunta si Earth upang bisitahin ang clan na nabanggit ng lalaki matapos niyang makatanggap ng invitation at doon ay binati siya ni Guildmaster Aya. Humingi siya ng paumanhin dahil sa pag-uugali ni Broccoli Head at ipinaliwanag na matapos ang laban ni Earth sa ferry. Alam na ng lahat sa laro ang tungkol sa kanya. Nalaman ni Nazir at ito ang lalaking berdeng-berde, na kung makukuha niya si Earth na sumali, malaki ang maitutulong nito sa paglago ng kanilang guild subalit wala siyang problema dito at sabi ni Earth na okay lang ito, kaso ibinunyag ni Aya na may higit pa at doon ay ginamit pala ni Nazir ang pangalan ni Earth para makarecruit ng iba pang manlalaro. Tinanggap din ni Earth ang paumanhin na ito. Pinaliwanag ni Aya na pinarusahan na nila si Nazir at tinapos ni Aya ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang pagkahanga sa laban ni Earth sa ferry, na nagsilbing inspirasyon para sa lahat ng mga hunter. Napansin ni Earth kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang laban sa mundo na ito, kaso gusto lang talaga niyang mag-relax at tamasahin ang laro ngunit maliwanag na hindi ito mangyayari. Dahil kung titignan natin ang mga tauhan sa kwento ay pinag-uusapan nila kung paano natalo ni Earth ang fairy at nakamit ang kanilang pagkakaibigan. Alam din nila na may malaking impluwensya si Earth sa lahat ng manlalaro sa buong mundo kaya nagpasya sila na bantayan ito ng mas mabuti. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.